lupa. Ng tubig ng buhay, buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa lupain ng sala at kahihiyan, nauhaw ang aking kaluluwa. Ngunit dahil kay Kristo ako'y naligtas, ngayon ako'y payapa't may tuwa. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. O kay sarap ng tubig na mula sa Diyos, lakas kagalakay na tamasa. Luwalhati't pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa
bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Mapagpalang feasting po sa bawat isa. Good evening everyone. Sa bawat isa po na nakatune in na ngayon at sa lahat ng kasama po nating sumusubaybay dito po sa ating ministeryo sa amang bansa na inyo pong kinaroroonan. Pinapabot po namin ang taus-pusong pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At naway nasa mabuti pong kalagayan ang bawat isa po sa atin. I would like to welcome you all dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. And I'm very happy na muli po mayroon akong pagkakataon para makapagministeryo po sa bawat isa po sa atin. At gusto ko pong i-shout out ang lahat ng nakatune in na po ngayon. At siyempre pa, magandang may shout out po natin ang ating pong precious rubies na ngayon po ay nasa kanilang fellowship together with Pastor Norman Gatdula at Pastor John. So, shout out sa inyo pong lahat dyan. Nawa ay maging tibay ng bonding po ang inyong fellowship at magamit po para sa patuloy na ikapagmiministeryo nyo po sa ating pong gawain. Kaya enjoy at mag-ingat po kayong lahat dyan. Parang nakikita ko mga mukha nyo habang sina-shout out ko po kayo. And shout out din po sa mga Team Japan naman. Si Pastor Mark J. po ay nasa Japan na ngayon. Of course, sa pangalaga ng ating evangelist, Pastor Robert Berba. At kasama na po ang grupo. Nasa kasalukuyan po ay nasa Japan ngayon. And as I understand, sila po ay mayroong service ngayong gabing ito. So, shout out sa kanilang lahat. At syempre pa, yung pong mga talagang patuloy at matapat na nakikisama po sa atin, nananalangin para sa ministeryong ito. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din po, shout out kay Sister Miho at kay Kuya Pyong, kay Sister Tessa, kay Sister Dang. Ganon din po, shout out kay Ninang Malu, kay Sister Ana Lacuna, ganon din kay Ate Mariquita, MJ De La Rosa, at sa talagang mga members po ng Living Water Baptist Church at ng Victory Fundamental Baptist Church. Kasama na po ang nasasakupan ng Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. And to all pastors na nakakasama po natin, binabati ko po kayo. Shout out po sa inyong lahat. At alam nyo po, ngayon, wala pong nagse-celebrate ng birthday. Wala tayong birthday celebrants. Hindi ko alam kung talagang wala pong may birthday ngayon o yung iba po ay nagpasya na March 1 na sila magse-celebrate ng kanilang birthday sapagkat leap year ngayon, di po ba? So, tuwing ika-4 na taon ba para po doon sa date na ito? Kaya siguro babatiin ko po yung mga celebrants ng March 1st. So, batiin ko lang po si Brother Mark ng Dubai. Si Brother Mark Sales, happy birthday sa iyo, bukas yan. At ang aking pamangkin na si Alan De Vega, nagsa-celebrate din ng birthday bukas, magsa-celebrate ng kanyang birthday tomorrow. Ganon din po ang aking ka-teammate na si Pastor Vince Villaflores. Advance happy birthday. At ang ating magiting na preacher sa MIBC Silangan, si Brother o Preacher Lester Yabut. Happy birthday sa iyo bukas.
Ganon din po si Nats Nerida. Happy birthday kay Nats. Si Pastor Jojo Tuason, ang ating kaibigan. Happy birthday. And also, we would like to greet ni Ranjan Sundaraha. Rara. Ayan po, sa mission po yan, sa world mission po yan. Ang aking pong former classmate, si Sister Joyce Pilapil. Happy birthday. Tomorrow, at si Sister Virgie Valenzuela. Happy birthday din. Si Pastor Joey Juliesa, happy birthday. At si Brother Aaron Lacuna, happy birthday din sa iyo, anak. At siyempre pa si Dodi ang mayaman, Donya. Okay? So, happy birthday po sa mga celebrants natin tomorrow. So, bukas po, I do not know kung kakayanin ko po dahil meron po tayong vegan ministry trip sapagkat anniversary po. So, happy anniversary po sa Vegan Calvary Baptist Church sa panguna po ni Pastor Jordan Ongkoy. See you soon, okay? So, at sa mga kapatiran po natin dyan, so shout out ko na po ang Co-Family. Nais ko rin pong i-shout out si Maricel Consina, ganon din po si Mami Malulao, of course, at si Sister Mary Jane de la Peña at ang aking mortal na kaibigan, si Deacon Danny de la Peña, kasama na ang buong pamilya. Shout out din po para kay Alter Olubalang Mandig. Okay? Shout out sa inyong lahat dyan. Ang aking kumare, si Sister Gina. At shout out na rin po kay Ate Mirna. Ayan, si Sister Mirna. Mga kaibigan po natin ito na ngayon po ay ating pinagpapastoran. Si Ate Cory, actually po sa opening pa lang, pagpasok, pangalan na po ni Ate Cory ang nabasa po natin kaagad. And then, si Sister Christy Ilihio, ang aking matalik ding kaibigan, at si Brother Owen Maliwanag. So, yan po, shout out po sila Sister Angel Sato, of course, katulad ng sinasabi ko po, yung mga kapatiran po natin sa Japan na lagi-lagi nakakasama natin at maging sa other missions na meron po tayo abroad, shout out po sa inyong lahat. Okay? This time, tayo po ay mananalangin at nais ko pong patuloy na hilingin sa bawat isa ang talagang guidance ng Panginoon sa physical na kondisyon po ni Pastor June Ortega. So, yung wisdom para sa kanya pong doktor kung ano po ang tamang desisyon. Ano po? Kung talagang tuloy po ang bypass or angioplasty. O, ang importante po, maipag-pray po natin siya, yung kanyang panatag na isip, yung malakas niyang katawan, at gayon din naman po yung provision po ng Panginoon, of course. So, yan po, nais nating ipanalangin si Pastor June Ortega and also si Sister Maricel Consina. Huwag tayong magsawang ipag-pray po natin siya. Ano po? Siya po'y laging nakasubaybay po sa ating pong gawain. So, ipag-pray po natin si Maricel Consina, ang aking pong mahal na kapatid, si Aida. Let us continue to pray for her. Ang nanay ko po, hiling ko po na lagi niyo pong isama rin sa panalangin. At kung may mga kilala pa po kayo ng mga may karamdaman, gamitin nating pagkakataon ang pagsasama-sama natin sa ministry na ito upang sila po'y maalala natin sa ating pong panalangin. So sige po, let us go to the Lord in prayer. Samahan niyo po ako, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pong pananalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, sa gabing ito kami po ay muling naglalapit ng aming mga sarili sa iyo. Alisin mo po ang mga kaguluhan sa aming isip, bigyan mo po kami ng panatag na kalooban, at nawa dakilang Diyos, anuman po ang aming pagkukulang, abutin mo po kami, o aming Ama. Pinapupurihan ka po namin sa patuloy na pagpapala na ipinagkakaloob mo sa aming buhay. Salamat din po sa patuloy na blessing na natatanggap po namin through this ministry, O Lord. Maging sa mga lahat ng naaatasang magsalita at magbahagi ng iyong mensahe, Lord, thank you for using them to bless us, to bless our hearts, O God. At ngayon pong sandaling ito, ang iyong pong biyaya ang aming pinangahawakan na muli po kami po ay iyong pagpapalain sa aming pong pag-aaralan. Nawa ihanda mo po ang aming mga puso, O aming Diyos.
Nais po naming alalahaning patuloy sa panalangin po namin si Pastor June Ortega. Alam mo po ang kanyang eksaktong kondisyon, Panginoon. And please, Lord, give wisdom to all doctors, particularly his doctor, Panginoon, para talaga mapagpasyahan kung ano po ang marapat na maging procedure sa kanya pong presenting kalagayan ngayon, physically, dakilang Diyos. Ikaw po ang hinihiling namin na magbigay po ng tibay ng kalooban, panatag na isip, at gayon din naman po ng provision po para po sa mga kakailanganin sa gamutan para po sa Kanya. Sa iyo po namin siya lubos na ipinagkakatiwala, o aming Diyos. Maging ang Christian Family Baptist Church na nawa patuloy mo pong gabayan ang kanila pong gawain, dakilang Diyos. Panginoon, si Maricel Consina, patuloy po na talagang inilalapit namin siya sa iyo. Hindi po kami magsasawa na ipag-pray ang kanyang pong kagalingan, na siya'y makalakad, maiayos na po ang lahat ng dapat maiayos sa kanyang pong pisikal na kalagayan din. Si Sister Aida, ang mahal kong kapatid, Panginoon, may you continue to heal her, O God, at nawa, maayos na po yung problema niya sa arm, sa shoulder, Panginoon. Hiling ko po ang mirakulo mo para sa kanya. Ang aking pong nanay, patuloy pong hiling ko ang lakas niya, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala ko po sa iyo. Bagamat siya po ay hindi na gaanong nakakakilala at kailangang paalalahanan patungkol sa kung sino po kami na kanyang mga anak, salamat po na pinahintulutan mong makapiling pa rin po namin siya. And we pray that you will continue to give her strength, O God, sa kanyang pong kalagayan. Panginoon, hiling ko rin po ang lahat ng mga may karamdaman nakasama po namin ngayong gabing ito. Pagalingin mo po sila, dakilang Diyos. Ang iyong makapangyarihang kamay ang umabot po sa kanila. And please, Lord, tulungan mo po ang bawat isa na nangangailangan, na mayroon pong kagipitan. Ganon din po, inilalapit namin sa iyo na kung anuman po ang mga bit-bit namin sa aming mga puso, nawa tulungan mo kami, dakilang Diyos, na ito po ay aming makaya sa biyaya at tulong mo, aming Ama. Ang Vegan Calvary Baptist Church, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang revival at anniversary celebration. Ang iyo pong lingkod, ingatan mo po kami, lalo na po sa pagbibiyahe po namin, Panginoon, at pagmiministeryo po doon sa mga kapatiran. Naasahan ko rin po, Diyos, na ikaw po ang siyang magpapagaling din patuloy kay Bishop Bonards Andaya, Panginoon. May you touch his body, O God. Heal him, O Lord. At nawa talagang ang mga gamot na tinitake niya ay maging mabisa para sa kanyang kagalingan. Panginoon, hinihiling ko rin po sa iyo na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay patnubay sa seminary po, ang BMO-BBS, sa pangunguna po ni Pastor Laus, ganoon din po ng mga staff po nito, kasama na po ang mga taga LWBC at mga professors, Panginoon, maging ang mga estudyante. Nawa, patuloy mong pagpalain po ang aming pong Bible College, Panginoon, ang aming Bible Seminary. Dakilang Diyos, hiling ko po ang pag-iingat mo sa mga kapatiran po namin na nasa Japan. Nawa, ikaw po ang magbigay ng enjoyment sa kanilang patuloy. At nawa, dakilang Diyos, ingatan mo po sila at gabayan, Panginoon. Akin pong hinihiling din ang pag-iingat mo po sa Precious Rubies na ngayon po ay nasa lugar ng Zambales para sa kanilang fellowship. Nawa, dakilang Diyos, sila po ay ingatan mo rin at bigyan ng patuloy na kalaguan at higit na kalakasan, lalo na po sa usaping buhay, pananampalataya. Dakilang Diyos, ang amin pong magiging pagsasalo-salo ngayong gabi, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Maraming salamat po at sa mga kahilingang nasa puso ng iyong mga anak, ng mga ka-feasting po ngayong gabing ito, ikaw po ang umabot at sumagot sa panalangin po ng bawat isa. Ito po, O Diyos, ang aming pong panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Now, makinig muna po tayo ng special number. World full of trials. Sometimes I want to give up.
disappointments everywhere to weaken down my faith. Life is not that easy, but life must go on, because I know God is watching over me. Weariness arise, but I have to be strong to face all the trials tomorrow may bring. I will never lose hope. God knows everything. I don't have to worry, because I know God is watching over me. Jesus said, my child, I know you can. I'm just molding you to make you stronger. Hold on with your prayer. I'm here for you. I will stay beside you till the end of time. Instead of asking questions why my life goes this way, I'd rather thank the Lord for giving this to me. Sometimes I feel down, but I have my forgiving God. Thank you, Lord, for the wisdom. Now I understand. Jesus said, my child, I know you can. I'm just molding you to make you stronger. Hold on with your prayer. I'm here for you. I will stay beside you till the end of time. Jesus said, my child, I know you can. I'm just molding you to make you stronger. Hold on with your breath. I'm here for you. I will stay beside you till the end of time. I will stay beside you till the end of time. I will stay beside you still the end of time. Amen. Praise the Lord. Yan po ang mother and daughter tandem. Ano po? Thank you so much sa beautiful mommy and pretty daughter, si Sister Brenda at saka si Skylar. Blessing ang inyong awitin. Shout out po kay Sister Gail. So shout out sa iyo, Alarcon, at gayon din po shout out kay Sister Tessa, kay Ma'am Pia, ayan, kay Ma'am Merly, si Janine. So shout out sa inyong lahat. Kay Chico, shout out sa inyong lahat. All right, excited na po ako sa ating punta talakayin ngayong gabi, sapagkat naniniwala po ako na ito po'y magiging malaking blessing sa atin. Kumbaga, kung ikaw ay nasa katayuan ngayon na medyo nahihinaan na ng loob, may mga pagkakataon, parang ang pakiramdam mo, hindi mo na makakaya ang mga sitwasyon sa iyong buhay, magandang mapaalalahanan po tayo na may mahimalang Diyos. Amen? May Diyos na nagmamalasakit sa atin, may Diyos na nakakakita sa atin, may Diyos na kung saan makapangyarihan at mahimala na makikita nyo po sa ating buhay yung pong katibayan, ang pruweba po nito. So, it is good na ngayong gabi po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon ang inyong lingkod na makapagbahagi po. Actually,
Galing po ako sa conference po kanina. Medyo umatin po tayo ng Cheerful Giver Conference. Ano po? Cheerful Giving po. Cheerful Giving Conference and blessing naman po. At ngayon po, nais ko na ang bawat isa po, kung nakahanda na po tayo, please type Amen. Ayan, just type Amen. At muli po sa lahat ng naka-tune in po sa atin ngayon, shout out po sa inyong lahat and please continue to pray for God's blessing sa ministry po nating ito. Ano po? So, sige po, John chapter 6 po ang ating magiging teksto. A very familiar passage of the scriptures sapagkat sa record ng mga miracle ng Panginoon, isa po ito sa popular miracle. Diba? Popular story about God's miracle. Alright? John chapter 6, verses 1 to 14. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is in the Sea of Tiberias, and a great multitude followed him because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here, which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, Make the man sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to his disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Let us go to Him in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong gabing ito, salamat po sa iyong salita na nabasa para sa aming magiging pag-aaral. Nawa ang salita mong ito ay gamitin mo po sa bawat mga nanunood at nakikinig upang kami po'y mapalakas, upang kami po'y mapagpala, upang kami po ay maturuan. May we realize, Heavenly Father, na ang Diyos na amin pong kinikilala ay Diyos ng himala at Diyos na mahimala. Kaya nagtitiwala po kami na ang mensaheng ito, dakilang Diyos, ay makakasagot sa mga tanong sa aming isipan at magiging dahilan upang kami magtubibay sa aming pong panghahawakan sa iyo, lalo na po sa iyong makapangyarihang kamay. May you again bless your humble servant, O God. May you fill me with your Holy Spirit. May you give me wisdom, O Lord, and guide me as I share your word, and please meet the spiritual needs of the people. Salamat po, dakilang Diyos, sa malayang pagkakataon na kami po'y nakapag-aaral ng iyong banal na salita. Sa iyo po ang aming panalangin, sa iyo po ang aming pagtitiwala. Ito po ang aming lapit sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Sino pa ba hindi nakakaalam ng storyang ito? So this is about the miracle na ginawa po ng ating Panginoon. Ngayong gabing ito, ang ibabahagi ko po sa inyo mga minamahal ay ang mensahe na pinamagatan ko pong There is miracle in God's hands. There is miracle in God's hands. You know, ang usapang miracle ay napaka-importante lalo na po sa usapang mga Hudyo. Sapagkat sa Biblia po, niliwanag sa atin
na ang mga Hudyo, mahilig po sila sa mga signs and wonders. Ang sabi nga po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, for the Jews require a sign, and the Greek seek after wisdom. So, kaya sa record, makikita nyo po na katulad ng sinabi po sa unang bahagi po, pansinin nating muli. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and a great multitude followed him because they saw the miracle, or they saw his miracles which he did on them that were diseased. So yun po ang pagkakakilanlan sa kanila. Yun po ang isang katotohanan patungkol sa mga Hudyo, na sila po ay talagang na-amaze at talagang curious sa mga himala ng ating Panginoon. Kung matatandaan nyo po, even Nicodemus, a ruler of the Jews, according to John chapter 3. The reason why pinuntahan niya ang ating Panginoon Jesucristo, because in John chapter 2, Jesus Christ performed a great miracle. Ito po yung miracle na ginawa po niyang masarap na inumin po, di ba? Yung pong tubig, mga kapatid. He turned water into wine. Ito po yung nangyari po doon sa wedding at Cana. At tinataya na yun po ang rason kung bakit ito pong si Nicodemus ay naging curious, kaya po ang sabi lumapit sa kanya. Remember in John chapter 3, di po ba? Yung record po ng "You must be born again." Yung story po noon, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, or Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles which thou doest, except God do with him. So, ganun ka-importante po yan. Diba? Ganun po katindi ang impact ng miracle. Kaya, mga kapatid, ayon sa record, napakarami pong sumunod sa Panginoon dahil sa miraculo. Because of the miracles, mga kapatid. Bagamat dito po sa record ng John chapter 6, makikita nyo po na kapag ang motibo lang ng pagsunod ay miracle, mawawala rin po yan. Hindi po magtatagal. At dito po sa ating magiging pag-aaral, another miracle ang gusto ko pong mabigyan po natin ng pansin. At ito naman po ay ang himala ng pagpapakain po niya sa 5,000 men. At kung isasama po natin yung anak o mga babae, for sure, mas marami pa po yan. Pero mag-stick po tayo doon po sa sinabi po ng Bible. Ngayon, ang ating pong message, ang title, There is Miracle in God's Hands. Ano po ba yung storya, mga kapatid? Nahandoon po sila sa desert, di po ba? Sa wilderness, wala po silang masasabi nating, di ba? Wala pong mabibiling pagkain. So, marami po sila. So, ang sitwasyon po, humanly speaking, mahirap. And because of that, medyo worried na po ang mga disciples. Kaya naman, ang ilan po sa kanila, nagsabi na sa Panginoon, pauwi na natin sila, paalisin na natin sila, aabutan na ng kainan dito, pero walang pagkain. At kung sakali man, sa dami nito, mahihirapan tayo na makabili sapagkat nung nagkwentahan po, parang sa human side, mahirap po talaga. So, dito po tayo magbibigay pansin, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 5, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Sabi niya, doon daw sa 200 penny worth of bread, hindi pa rin daw sasapat para kahit yung isa man lang sa kanila, makakain lang ng kaunti. Ano po? So one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lot here. Actually po, pagka tingnan po natin sa ibang record, diba? Sabi ko nga, kadalasan po, ang dali-dali po nating maapektuhan. Pero, ang masasabi nating mga bagay na nakakaapekto sa atin ay sa konteksto na nakakalimutan natin yata kung anong klaseng Diyos meron tayo at kung sino ang ating Panginoon.
So, yan po ay nangyari. Mga disipulo na po yan. Namumroblema po sila at marahil yan ang ating presenting kalagayan ngayon na sa ating pong pananaw bilang tao, maybe you are in a very difficult situation that, again, humanly speaking, it seems impossible for you na masolve pa yung problema mo. 'Di ba? Yung kagipitan mo, yung pangangailangan mo. Pagka tinitingnan mo yung estado ng iyong buhay, parang napaka-imposible na matugunan yung pangangailangan mo, na masolusyonan kung ano yung problema mo. Yun po, sa usaping tao, okay po yan, understandable po yan, because we are too limited. But in this story, in this message, I want all of you to realize na meron pong miracle sa kamay ng Panginoon. There is miracle in God's hand. So ano po ang sabi ng Panginoon? Matapos sabihin po ni Andrew, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Makikita nyo po, mga kapatid, mga minamahal, na yung pinoproblema nila, bukod po sa nasolve, ang sabi ng verse number 13, may sumobra pa. Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, listen to this, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of a truth that prophet that should come into the world. You see, yan po ang mga kaugaliang mga Hudyo. Talagang pag miracle ang pinag-usapan, sila po ay sobrang naa-amaze. At dito po sa ating mensahe, napakaganda na ang bawat isa po sa atin ay ma-encourage na sa buhay po natin, mabigyang pansin po natin yung katotohanan ng ating mensahe that there is miracle in God's hands. So the first point that I would like to share with you tonight is the point about examining His guiding principle. Okay, let us examine in this story, dito po sa pangyayaring ito, let us examine His guiding principle. Na ang Diyos bilang miracle worker, atin pong matututunan dito. Kaya magandang suriin po natin, let us evaluate, let us examine, let us learn the guiding principle. Diba? And let us face the fact na yung pong mga disciples ay mailalarawan natin sa ating pong mga buhay. Na talagang tayo po, kadalasan, pag nalagay sa isang sitwasyon, nakukuha ng sitwasyon ang ating atensyon at nawawala ito. Nawawala yung focus natin sa Panginoon. Sapagkat ang tipikal na kaisipan natin, sa bawat sitwasyon, ang isipin natin yung magagawa natin. Alam nyo po, ito ang isang gusto kong makita natin sa story ito. Na sa usapang miracle, na sa usapang solusyon sa anumang problema, hindi dapat ang tinitingnan mo yung kakayahan mo, hindi dapat kung ano ang magagawa mo, dapat kung ano ang magagawa ng Diyos. Kaya dito po, meron tayong mga bagay na po pwede pong masuri at masiyasat. Sa usapan po ng prinsipyo ng Diyos na gumagabay. Okay? Hindi po ba ang problema po nila, minsan nasabi ko na po sa inyo to, na ang kadalasan po, ang nakikita natin sa napakaraming mga tao, laging nakasentro sa kung anong wala, kung ano ang wala, kung ano ang wala, kung ano ang kulang, kung ano ang kulang, kung ano ang kakapusan, kung ano ang kagipitan. Hindi po ba nakatingin doon sa kung ano po yung meron? 'Di ba? So, it is good to somehow focus on what we have. Ano ba yung meron po tayo? And dito po sa story ito, gusto kong makita nyo na ang mayroon po sila
ay 2 small fishes and 5 loaves. Let me use the word kakarampot po yan. Kakaunti po yan. Di po ba? So, minsan po pwede nating ilarawan yan sa kung ano yung meron po tayo. Mga mahirap na kalagayan natin, kumikita lang tayo ng ganitong halaga, o sabihin po natin na sa ating pong buhay, wala tayong maraming maipapangahas, but the principle that I would like all of you to learn is the principle of ano yung meron po tayo. Ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa mga bagay na meron po tayo. Alam po natin yan. Diba? Tinanong niya kay Moses, ano nasa kamay mo? Kanina, isa po yan sa natackle doon po sa Cheerful Giving Conference. Tinanong niya, ang sabi niya, what is that in thine hand? O sabi ni Moses, a rod. Di ba meron po akong mensahe na pag tiningnan niyo po yung mga nasa kamay, nung mga ilang binigyan ko po ng example, like for example, si Moses, tungkod ang hawak po niya. Si David, slingshot ang hawak po niya. Yung pong woman of Sarephat, di ba? So, last meal ang hawak niya. Okay? So, ganun din po, pagka inaral pa po natin, yung ilang pong mga istorya pa sa Bible, na ang pagbabatayan po natin, katulad nito, sa kamay nung batang lalaki, ano lang nasa kamay niya? 2 small fishes and 5 loaves. And by this, mga kapatid, gusto kong ang bawat isa sa atin, using this story, gusto kong ang bawat isa sa atin ay maliwanagan na ang usapang Diyos na mahimala, ang pinag-uusapan dito ay kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa maliliit na bagay na meron tayo. Sa mga kakaunting bagay na meron tayo, usapang kakayahan man yan, usapang tinatangkilik man yan, kung ikaw ay nasa poder ng Diyos, gusto kong bigyang pansin po natin yung idea na ang principle na atin pong dapat matutunan dito, ang mahalaga lang, matuto tayong magtiwala sa Diyos sa mga bagay na meron po tayo. So, ang principle, simple po. Kung sa sitwasyon po nila na sila po ay nangangailangan, kung sa sitwasyon po natin na tayo po ay nangangailangan, okay? Ang tanong po, ano ang lumutang dito sa storyang ito? Na sa kanilang kawalan, may lumutang na meron pong batang lalaki na meron po siyang 2 small fishes and 5 loaves. Pero katulad ng katapatan po nito pong si Andrew sa kanyang typical na pag-iisip, sabi niya, malinaw po, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. Ang sabi niya, but what are they among so many? Tama nga naman, di ba? Kung 5,000 po ang kakain, ano nga po ba ang magagawa nung 2 small fishes and 5 loaves? So kaya sabi ko, maganda na tayo po sa bawat pagbibigay pansin natin sa storya po ng Biblia, kunin po natin yung lesson na itinuturo. Samantalang yung isda at tinapay nasa kamay nung bata, yun lang po yun. Kung kakainin niya po yun at uubusin niya po yun, tapos na po sila, mga minamahal. But the principle that I want every one of us, okay, learn from this story, yung bang kapag ka po ibinigay mo sa kamay ng Diyos, may miracle sa kamay ng Panginoon. There is miracle in God's hands. Kaya yung problema mo, ang bigat-bigat ang problema ko, mahirap ma-solve ito. Hanggat nasa iyo yan, ilagak mo sa Diyos yan. Ang mahimalang Diyos ang gagawa ng paraan para ma-solve ang problema mo. Kaso po nauunahan tayo ng ganong takbo ng isip Ang dami-daming kakain, 5,000. Anong mangyayari dito sa 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay? Ganito lang ang buhay namin. Anong mangyayari sa bigat ng problemang dinadaanan namin? Diba? Ganun po tayo. Yun po yung typical na tayo. Let us admit that, mga kapatid. Na yun po yung typical na tayo. Na by sight tayo, mga kapatid. Nakadepende tayo sa sight, nakadepende tayo sa situation, nakadepende tayo sa season. Diba? Yan po tayo Mga sight basis, situational basis, and seasonal basis.
Ay, sa panahon ngayon, di ba? May mga taong ganyan po. Mahirap na sa panahon ngayon. Ay, sa sitwasyon natin ito, anong magagawa natin? Ay, sa nakikita ko, di ba? Yan po yung typical na tao. Pero ang Diyos hindi po pwedeng mag-perform ng miracle sa mga taong nabubuhay sa paningin. It takes faith for us to somehow see what God can do. Kaya dito po, gusto kong pansinin po natin mga kapatid, excuse me lang po. Excuse me. Okay, so gusto kong makita nyo po, I hope na habang nakikinig kayo, dinala tayo sa realization, kaya nga ang ating unang puntos examine the guiding principle. His guiding principle. Nang ipinakita po sa story na ito, meron pong problema at hindi biro ang problema, pero ang principle na itinuro ng Diyos ay yung wag magreklamo sa wala, magpasalamat sa meron, wag nakasentro sa wala, tingnan ko anong meron, wag tumingin sa magagawa natin, kundi tumingin sa magagawa ng Diyos. Okay, tatanungin ko po kayo. Kapag ka sa mga sitwasyon natin, tayo po'y nakapokus sa kakayahan natin, ano po ang nagiging resulta nito? Hindi ba? Pagka inisip natin, yung magagawa natin, yung kakayahan natin, di ba, ang resulta nito sa atin, pati discourage tayo. So kaya, ang guiding principle, always consider, hindi yung kung ano ang magagawa mo, kundi kung ano ang magagawa ng Diyos sa sitwasyon mo. Di ba? Uulitin ko, hindi kung ano ang wala, kundi kung ano ang meron. Hindi yung kung ano ang ating kakayahan o yung ating pong magagawa, mas na maganda po, in principle, ang makita natin yung kaya at magagawa ng Diyos. Amen? So, examine His guiding principle. Ganito po ang ipinakikita at itinurong prinsipyo ng Panginoon. So, dito, by faith, not by sight. Not what we can do, but what God can do. And it is good na makita natin ang ikalawang magiging puntos natin. So number 1, in this story, examine His guiding principle. Number 2, experience His great power. Experience His great power. I do not know kung ito po nararanasan nyo, pero minsan talagang nilimitahan na po natin ang Diyos sa sitwasyon natin. May mga pagkakataon po, at ito po'y big disadvantage on our part. Kapag ka ang Diyos po, nilimitahan na natin, na parang pinalabas natin, na wala nang magiging solusyon ng problema natin. Wala nang pag-asa ito. Pagka po ganun ang ginawa natin, napakalaking disadvantage po. Pero dapat ang laging takbo ng isip natin, ano man ang sitwasyon, alam kong may magagawa ang Diyos. Di ba? Dapat ganun. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. At may mga pagkakataon po na maganda ngang makita mo yung kawalan ng kakayahan para matuto kang magtiwala doon sa mayroong kakayahan. Kaya lang minsan, ang lapit natin kung kani-kanino. Diba? So kaya sabi ko po, ang nakita ko pong magandang bagay dito po, ay yung bang sa buhay natin, it is good to experience His great power. Samantalang ikaw ay nakasentro sa problema, samantalang ikaw ay nakasentro sa hindi natin magagawa. Diba? Maganda pong maging pagkakataon yan para ang maranasan natin yung great power, yung matinding kapangyarihan ng Panginoon. And you know what? Dinala po nila yung pong 2 pirasong isda at 5 tinapay sa kamay ng Panginoon. At yun na nga po, doon na ipinakita ng Diyos yung kanyang matinding kapangyarihan. That is why, ang sabi ko po sa inyo, diba? There is miracle in God's hands.
Bagamat tayo po kumukonsulta sa mga doktor, pero ang ating laging ipinagpe-pray, yung pong powerful touch of God. Okay? The healing touch of God. That God can use the doctor to perform His miracle. Hindi po talaga doon sa doktor na kasalalay ang buhay. Sa kamay ng may akda ng buhay. Sa kamay ng Diyos yan. Kaya higit kanino pa man, sa Kanya tayo magtiwala. At dito po sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, maganda po na ma-experience natin yung Kanyang matinding kapangyarihan. Kung tatanungin ka ba ngayon sa buhay mo bilang Kristiyano, kung gaano mang katagal na Kristiyano ka na, hindi mo pa ba nasubok kung gaano makapangyarihan ang kamay ng Panginoon? Di ba? I'm sure you already experience His great power in your life. Buhay ng akala mo hindi na magbabago, pero sa mahimalang pagkilos ng Panginoon, sa makapangyarihan, sa matinding kapangyarihan ng Diyos, nabago. Yung pong mga sitwasyon natin na para bang crucial, na para bang natrap ka ng sea, di ba? Pero makikita nyo po na kaya niyang humawi ng dagat at humati ng dagat. Yung pong talagang mukhang wala ng pag-asa, nakaramdaman na itinatakwil na ng lipunan, pero sa isang igla, nakaranas ng matinding kapangyarihan ng Diyos. And this is actually my challenge to every one of you. Maganda po na sa buhay natin, yun po yung laging asamin natin. Yung ma-experience po natin sa buhay natin, yung matinding kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung isa sa masasabi nating kaisipan nung pong sinabi ng Diyos sa Jeremiah 33:3, "Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not." So, sinabi na po ng Diyos yan eh. Kaya tayo po, mga kapatid, kapag ka nandoon tayo sa mga crucial situation, difficult situation, doon po sa mga tila hopeless and helpless, kung ang pag-uusapan human side, yun na po yung pagkakataon na talagang ma-experience natin His great power. And that, di ba, what they have experienced in this story. Naranasan po nila yung matinding kapangyarihan ng Diyos. Yung bang kung saan, it is very hard to explain how come na through that 2 small fishes and 5 loaves, napakain po silang lahat at ang katindihan pa ng kapangyarihan ng Panginoon, may sumobra pa. So it is also good to learn from this message because there is miracle in God's hand. So examine His guiding principle, experience His great power, and enjoy His gracious provision. Enjoy His gracious provision. So, why do you think, ipinakita pa sa story na ito, na total, ang kailangan lang naman, makakain silang lahat, di po ba? And alam natin, na talagang yun ang nangyari dito po sa kwento. Ang sabi ng verse number 12, "When they were filled, He said unto His disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. There they gathered them together, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten." Wow! There is sufficiency. Pagka-provision ng Diyos ang pinag-usapan. Kaya nga, ang sabi ko po, let us enjoy, di ba, His gracious provision, His generous provision, mga kapatid. Hindi natin mahihigitan ng Panginoon. Di ba? Ang Diyos natin, mapagbiyayang Diyos. Kaya nga, iyon ang isang bagay na dapat na ipapatotoo natin that our God is really gracious. He is so generous na kung saan hindi lang yung pangangailangan mo. At maganda po, kanina narinig ko po sa mga testimonies nung pong nahandoon po sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia na narinig ko po na talagang mga pinayaman ng Diyos, mga pinasagana ng Panginoon even sa material na aspeto ng kanilang buhay. Kasi nga po, cheerful giving ang pinakasentro po nila. At gusto ko po na maintindihan nyo po
nakasama pa rin sa guiding principle that if you really want to experience His great power and if you really want to enjoy His gracious provision, the guiding principle is that whatever we have, kung ano man yung meron tayo, ilagay natin yan sa mahimalang kamay ng ating Panginoon. 'Di ba? Giving pa rin po yun eh. Dahil po doon sa bata na hindi po ipinagkait na ibinigay ko ano ang meron siya, ito po'y naging kaparaanan to manifest the great power of God and then for them to enjoy the gracious provision of God. All of them. Sabi ko nga, isang bagay na ikaw ay nakakain. Lahat sila nakakain eh. Pero dito po, very specific na hindi lang po nakakain ang lahat. Ang sabi po ng Bible, silang lahat ay nakakain at nangabusog. Ayan. Yan po ang enjoyment sa kain, yung nabubusog ka. Opo, nasa-satisfy ka. Kaya napakaganda po, nai-enjoy natin yung pagkain, yung kabusugan, at yung kasaganaan. Di po ba? So, yun po, malinaw po na hindi lamang po sila kumain, ang sabi po sila'y nabusog, at hindi lang basta po sila nabusog, may sumobra pa. Larawan po ng gracious provision ng ating Panginoon. Wow! What a message! What a reminder! And at the same time, a rebuke doon sa maraming mga Kristiyano na hanggang ngayon pinagdududahan pa ang kayang gawin ng Panginoon. Na hanggang ngayon hindi pa rin po mapanghawakan ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, God is ever reliable. He is so faithful, mga kapatid. So we better trust Him completely and please challenge yourselves or turuan natin ang sarili natin na talagang ating panghawakan ang magagawa ng Panginoon. So dito po, mga kapatid, I hope na muli tayong napaalalahanan at naturuan ng salita ng Panginoon. This is a very important reminder to all of us tonight. There is miracle in God's hands. Kaya ang mga bagay-bagay hanggat nasa kamay mo lang, ganyan lang po yan. But, if you will learn to put that into the powerful hands of God, I am telling you, you will surely experience His great power and you will surely enjoy His gracious provision. Amen? Yes, yun po ang dapat matutunan natin dito po sa passage na ito. There is miracle in God's hands. Medyo nahihinaan ka na ba ng loob? Medyo apektado ka na ba dahil nag-ooperate ka by sight? Lumalakad ka by sight? Always considering yung bahagi mo bilang tao without you realizing that what is important is not what we can do, but what the Lord can do. Yung ano ang magagawa ng Diyos. Kaya umaasa po ako na ngayong gabi, mga ka-feasting, ay muli po kayong napagpala sa ating pong tinalakay. There is miracle in God's hands. Examine His guiding principle. Ano po ang itinuturo dito? Diba? So, itinuturo po dito yung buhay na nakasentro hindi sa kung ano ang wala, kundi kung ano ang meron. Ang prinsipyong itinuro, yung bang huwag tayong magdepende sa kung ano yung kakulangan at mawawala, yung kakayahan at magagawa natin, kundi mas tingnan po natin yung magagawa ng Diyos. Anong prinsipyo? Anong gabay ang itinuro sa atin dito? Na hanggat nasa iyo yan, yan lang po yan. Pero pagka inilagay mo sa makapangyarihang kamay ng Diyos, mararanasan mo His great power. Yung kanyang dakila at matinding kapangyarihan. And then, you will surely enjoy His gracious provision. Kaya po, maganda na
May apply po natin, everything na meron tayo sa buhay natin, ating pong makasanayan. Panginoon, gusto ko po kung ano magagawa mo dito sa mga bagay na meron po ako. Sa mga bagay na ipinagkaloob mo sa akin. Nakita ko po sa aming mensahe na kahit maliit na bagay lang, kahit maliit na kakayahan, anumang mga bagay na nasa sa akin, pagka po na ipagkatiwala at na ibigay sa iyong makapangyarihang kamay, ito po ay talagang magiging pagpapala sa aming buhay. Sige po, magandang natuto po tayo, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Thank you for your words. Thank you for this message. And thank you, Lord, for meeting our spiritual needs. Alam ko po na ito'y napapanahong mensahe sa bawat isa po sa amin. Kadalasan, kagaya po ng mga alagad, na-out of focus po kami. And because of that, nahihinaan po kami ng loob, balisa kami, nag-aalala po kami, Panginoon. But we thank you, Heavenly Father, for this message because we realize that there is miracle in your hand. Kaya matutunan po namin nawa na talagang ikaw ang lagi namin panghawakan at amin pong ma-enjoy ang iyo pong napakagandang disenyo sa buhay namin bilang mga anak mo. Ang amin pong i-enjoy ang iyo pong mapagbiyayang provision. Nawa, Panginoon, ingatan mong patuloy ang bawat isa. Nawa, patuloy po kaming sumubaybay sa ministeryong ito at patuloy na matuto. Nawa, napalakas kami, Panginoon. Nawa, nakita po namin ang sagot sa ilang mga tanong sa aming isipan. Muli po, dakilang Diyos, pinapupurihan ka namin, dinadakila, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at umaasa po ako na patuloy po kayong susubaybay sa ministeryong ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na antibok ng puso, lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. To God be the glory. God bless everyone. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied.